Magandang araw! Nandito na naman po tayo upang talakayin ang isang aralin na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral. Kung handa na kayo, halika! Magsimula na po tayo. Ba kayo ng mga bagay na maaaring makatulong sa inyong mga klase? Mga learning materials o kaya naman ay instructional materials? O di naman kaya ay mga remediation na maaaring makatulong sa inyong mag-aaral? O di naman kaya ay mga intervention materials na tsak na maaaring magamit sa klase? Ano pang hinihintay nyo? Nandito ang kasagutan sa presentasyong ito, kaya't manatili na hanggang sa huli. Simple lang ang kailangan natin. Tayo na at gumawa ng Strategic Intervention Material o SIM. Ano nga ba ito? Ano ang SIM? Hindi yung SIM na ginagamit natin ngayon sa ating mga cellphone. Ang SIM na ito ay tiyak na kailanganin natin at kinakailangan natin sa loob ng ating silid-aralan. Ang SIM ay isang Strategic Intervention Material o mas kilala bilang Instructional Materials na ginawa upang ituro muli ang mga kasanayan at konsepto ng aralin. Tama, ito ay isang kagamitang pampagtuturo na ipapagamit sa mga mag-aaral upang matulungan silang maging mahusay sa kasanayang kinakailangang malinang na hindi napaunlad sa loob ng regular na klase. Sa makatuwid, ito yung mga tinatawag natin na unmastered skill o yung mga least mastered skills. Makakatulong ba ang SIM sa aking klase? Oo naman, makakatulong ang SIM sa ating klase. Paano ito makakatulong? Simple lang, bakit nga ba natin kailangan ng SIM? Una, sapagkat ito ay makapagbibigay ng tulong o ng pagkakataon na masuri ang isang partikular na aralin at konsepto upang palalim at maunawaan ang isa sa mga LMS sa asignatura. Ano nga uli yung LMS? Ayun po yung least mastered skill na tinatawag o yung mga kasanayan na hindi napaunlad sa loob ng regular na klase. Ikalawa, sapagkat ito ay makapagpapaunlad ng pagtuturo sa kasanayan sa komunikasyon. Hindi lamang napapaunlad ang kasanayan ng mga bata, ito din ay nakapagpapaunlad ng ating pagtuturo sa kasanayan sa komunikasyon. Ikatlo, malugod sa magiging benepisyo ng SIM, hindi lamang sa kaginhawaang maidudulot sa paraan ng pagtuturo o yung remediation ng mga guro, bagkus kasama ang madali at mabilisang pag-unawa ng mga mag-aaral. Marami sa atin ang naihahalin tulad ang SIM sa module, subalit malaki ang kanilang pagkakaiba. Ang SIM, tatandaan natin, ito ay nakasentro lamang sa mga tinatawag na skills not mastered. Pag sinabi nating skills not mastered, ito ay mga kasanayan kung saan ay hindi ganap na natutunan na mag-aaral sa isang regular na klase. Subalit ang module, ito ay nakasentro sa panibagong aralin na tatalakayin sa loob ng klase. Kitang-kita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ang SIM, pag sinabi nating SIM, ito ay mga kasanayan na ginagamit o kinakailangan na mapaunlad pa. Samantalang ang module, ito ay isang introduksyon para sa panibagong paksa o panibagong aralin. Ang SIM din, ito ay nakasentro sa remedial teaching. Bakit nga ba tayong nagre-remedial na mga guro? Upang mas mapalawak at upang mas maintindihan pa ng mga mag-aaral ang
paksang ating tinalakay, samantalang ang module, ito ay nakalaan para sa isang regular na pagtuturo. Ang module din ay binubuo ng iba't ibang aktibidad na kinakailangan ng mabuting paggabay ng mga guro sa loob ng klase. Mayroon tayong mga bahagi ng SIM. Ano-ano ang mga ito? Una, ang guide card o card ng patnubay. Ikalawa, ang activity card o card ng gawain. Ikatlo, ang assessment card o card ng pagtataya. Ikaapat, ang enrichment card o card ng pagpapayaman. Ikalima, ang reference card o card ng sanggunian. At ang ikaanim, ay ang answer card o card ng kasagutan. Ayan, alam na ninyo ang mga bahagi ng SIM. Ngayon, magtungo tayo upang alamin ano nga ba ang nilalaman ng bawat bahagi. Ang card ng patnubay. Sa card ng patnubay ay makikita natin ang pagpapakita ng isang malaking larawan. Ipapakita rin kung ano ang matututuhan ng mag-aaral, ilalahad ang kasanayang bibigyang tuon, kasangkot ang interes ng mag-aaral, at gagabayan ang mga mag-aaral patungo sa inaasahang pagganap. Mula sa salitang patnubay, sa bahaging ito o sa card na ito ay ibibigay natin yung mga patnubay na dapat malaman ng ating mag-aaral. Sa bahaging ito ay tatalakayin kung ano nga ba yung kasanayang kailangan nilang bigyang tuon. Hindi lang yon, tatandaan natin sa paggawa ng SIM ay kinakailangan ay alam natin kung ano ang interes ng mag-aaral upang maging bahagi sila ng kanilang sinasagutang gawain. Tandaan na dapat ay alam na alam natin kung ano nga ba yung pwede nating gawin na mga SIM para sa iba't ibang klase ng mag-aaral. At syempre, bilang isang guro, ay dapat mayroon tayong paggabay sa pagsagot sa mga ito. Ayan! Sunod naman natin ang card ng gawain. Ano nga ba ang card ng gawain? Ang card ng gawain ay tinutukoy ang mga gawain na dapat gawin ng mga mag-aaral upang makabuo ng isang kasanayan. Ang mga gawain ay nakabatay sa kakayahan ng mag-aaral at maaring pang individual o pang pangkatan. Ang layunin ng gawain ay upang magbigay ng sapat na kasanayan para sa mag-aaral upang otomatiko niya itong gawin. Tandaan natin na kailangan sa card ng gawain ay hindi ganon kahirap ang ating mga ibinibigay na gawain. Ito ay panimula pa lamang upang sila ay magpursige at upang sila ay ganap na matutunan sa ating pag-aaral. Tatandaan na sa bawat gawain ay papahirap ng pahirap ang dapat nilang matuklasan at hindi pa rin dapat mawala ang kanilang interes dito. Tandaan natin na sa bawat SIM na ating gagawin, ang bawat bahagi ng SIM ay dapat nakaangkla sa interes ng ating mag-aaral na kasangkot. Ano nga ba ang mga pamantayan sa paglalagay at pagbuo ng mga gawain sa card ng gawain? Una, magsimula kung ano ang katayuan ng mga mag-aaral. Alamin natin, ano nga ba ang kanilang hilig? Ano ba ang kanilang nais? Bakit nga ba sila hindi ganap na natuto sa kasanayang ito? Ikalawa, iangkop ang mga gawain na akma sa estilo ng pagkatuto ng mag-aaral. Paano ba natututo ang ating mga mag-aaral? Sila ba yung mga tinatawag na visual learner? Sila ba yung mga tinatawag na natututo ng multitasking? Ikatlo, maghanda ng mga gawaing lilinang sa kakayahang pang 21st century na angkop sa nagpupunyaging mag-aral. Kinakailangan ay kahit papano ay magkakaroon ng thrill ang kanilang paggawa sa ating SIM. Ayan,
Bahagi kanina sa pamantayan ng paggawa ng card ng gawain ang contextualization. Ano nga ba ang contextualization o kontekstualisasyon? Ito ay tumutukoy sa educational process. May kaugnayan ito sa kurikulum sa partikular na tagpuan, sitwasyon o lugar kung saan magiging makabuluhan ang mga kasanayan na lilinangin, makabuluhan at makahulugan sa mga mag-aaral. Tatandaan natin na ang ating SIM na ginagawa ay kinakailangan na nakaangkla sa ating curriculum guide. Yung mga paksa na ating ilalagay ay dapat bahagi ng ating curriculum guide. Subalit, sa panahon ng new normal, ito ay dapat nakaangkla sa tinatawag nating MELC o yung Most Essential Learning Competencies. Ano nga ba ang tinatawag natin na localization o lokalisasyon? Ang lokalisasyon ay kinakailangan ang learning content, local information, at local materials. Ang mga ito ay kinakailangan nating malaman sa paggawa ng SIM upang maiangkla o maiangkop natin sa mga mag-aaral yung ating SIM na ginagawa. Dapat ay nakasakto sa pangangailangan o yung impormasyon ng kanilang komunidad upang alam natin kung tama ba ang ating pinatutunguhan. Ayan, nandito na tayo sa card ng pagtataya. Sa card ng pagtataya ay dapat tandaan natin na ito ay dapat tumutulong sa pagsukat ng pagkatuto ng mag-aaral sa kasanayang kanyang ginawa. Ito rin dapat ang resulta ng pagtatasa ay kinikilala ang kaalaman, kasanayan na maaaring kailanganin ng mag-aaral upang mapahusay at umunlad pa. Tandaan natin na hindi lamang sapat ang card ng gawain sa pag-aaral upang mas matutunan ng mag-aaral ang kasanayan. Kinakailangan din natin ang tinatawag na follow-up na gawain at ito ay ang bahagi ng card ng pagtataya. Sumunod naman ng bahagi ay ang card ng pagpapayaman o yung tinatawag natin ng enrichment card. Sa card ng pagpapayaman ay pinapalawak ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang pagsasanay para sa karagdagang aplikasyon ng kaalaman o kasanayan. Dito sa bahaging ito ay mas mataas na ang paraan ng pagsasanay ng mag-aaral, mas nakikilala na natin at mas nalalaman na natin kung ganap nga bang may natutunan ang ating mag-aaral sa ating mga tinatalakay sa ating SIM. Maaring maglaman rin ito ng karagdagang impormasyon upang mapalawak ang kaalaman ng mag-aaral. Tatandaan, hindi lamang ito mga gawain o pagtataya, kaya nga ito tinawag ng card ng pagpapayaman upang mas madagdagan pa ang kanilang kaalaman. Ayan, ito ay bahagi ng SIM na aking ginawa sa Division of Quezon City. Ang nakalagay dyan, maraming salamat kaibigan, marami akong natutuhan. At di lang yon, alam kong ikaw rin ay gaya kong maraming natutuhan. Tiyak na handang-handa ka na sa iyong pagbabalik. Maaari mo itong ibahagi sa iyong mga kapwa ka mag-aral upang sila ay matuto sa iyong karanasan. Kaibigan, tandaan, kung sakaling may katanungan, huwag mahihiyang magtanong. Maraming salamat. Kung mapapansin natin ay kinakailangan na mayroon nakakaibang pagpapaalam sa huling bahagi ng SIM. Kinakailangan ay siguraduhin natin na mayroon ngang ganap na natutunan ang ating mag-aaral sa SIM na ating ginawa. Ayan, nandito na tayo sa card ng sanggunian.
Sa card ng sanggunian, ito ay nahahati sa dalawa. Ang card ng sanggunian ay nagbibigay ng karagdagang nilalaman sa sakop ng aklat o aralin. Ito rin ay nagbibigay ng kaalaman na naiuugnay ang nilalaman sa mga karanasan sa buhay ng mga mag-aaral. Tatandaan natin, sa card ng sanggunian ay kinakailangan magbigay tayo ng mga bagong kaalaman sa ating mga mag-aaral. Ito rin ay maaaring maglaman ng mga listahan na maaaring mapagkunan para sa karagdagang pagbabasa. Tatandaan natin, hindi lamang ito basta-bastang card. Sa card ng sanggunian, mula sa salitang sanggunian, ay may makikita ang mga mag-aaral dito na karagdagang nilalaman. Gayun din, sa card ng sanggunian ay dito natin ilalagay kung saan nga ba natin nakuha ang mga bagay na nakasulat sa ating SIM. Ito ay maaaring sa mga aklat, sa journal, sa babasahin, sa mga pahayagan, o kung saan pa man natin itong nakuha, maging sa mga website o mga artikulo na ating pinagkuhanan. Tandaan natin, ang mga larawang guhit na nakalagay sa ating SIM ay kinakailangan ilagay din sa ating card ng sanggunian. Kung kayo man ang gumuhit ng mga larawan na naroon, ay dapat ilagay din ninyo ang pangalan kung sino man ang gumuhit ng mga larawan doon. Ayan, nasa huling bahagi na tayo ng ating SIM, ang card ng kasagutan. Sa card ng kasagutan ay dapat tiyakin natin na wasto ang pagkakasunod-sunod ng bawat gawain sa card ng kasagutan. Ilalagay din natin kung anong pahina ito makikita. Gayun din, kung may mga mungkahing sagot tayo sa bawat aralin, gaya ng halimbawa, sa pagpapayaman 1 at 2, ang kasagutan ay nakabatay sa pagwawasto ng guro. Ilalagay natin ito upang alam ng mag-aaral na ang bawat sagot ay hindi lamang nakasulat sa card ng kasagutan. Ito ay maaaring nakabatay kung paano ito iwasto ng ating guro, lalong-lalo na kung tayo ay may sinusunod na pamantayan. Ano nga ba yung dapat nating paksa sa ating SIM? Ang dapat nating paksa ay yung mga tinatawag natin na least mastered skill o mga kasanayan na kailangan pang i-develop. Saan ba natin ito makukuha? Ito ay makukuha natin sa NAT o yung National Achievement Test, sa ating DAT o sa Division Achievement Test o sa Diagnostic Test, sa ating PT o yung periodical test, o sa ating UT o unit test. Kailan pwedeng gamitin ng SIM? Kailan nga ba? Ang SIM ay ginagamit bilang intervention materials at instructional materials. Tatandaan po natin, ito po ay ginagamit bilang intervention at instructional materials lamang. Hindi po ito ginagamit bilang introduction sa panibagong aralin. Ayan, makikita dito ang SIM na ating ginawa. Ang SIM na aking ginawa ay si Tina ay makwento sa mundo ng elemento ng maikling kwento. Ang kasanayang dapat i-develop na mag-aaral dito ay ang elemento ng maikling kwento. Kung mapapansin nyo, ito ang aking cover page. Sa aking cover page ay nakikita dito kung sino yung naghanda ng SIM, sino yung mga naging editor, sino ang illustrator at naging consultant ng aking SIM. Sumunod naman, ito po yung title card o yung title page. Sa title card o title page ay doon nakalagay kung ano ba yung kasanayan o yung pamagat ng aking SIM. Gayon na din kung ano yung kinakailangan na kasanayan na aralin na mag-aral. Siyempre, naririto din yung aking pangunahing tauhan, si Tinay Makwento. Sunod naman na bahagi ng SIM na dapat hindi natin makalimutan ay yung talaan ng nilalaman.
Sa talaan ng nilalaman ay dapat po nakalagay doon yung mga card kung nasaang bahagi ito. Siyempre, hindi po dapat natin kalimutan yung mga pahina kung saan ito matatagpuan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay yung task card. Yung task card, ito po yung naglalaman kung ano po yung mga dapat asahan na mag-aaral na gawin doon sa ating SIM. Gaya po nito, tandaan, upang matuklasan ang iba't ibang elemento ng maikling kwento ay kinakailangan nating madaanan ang mga gawain upang mas maging madali at masaya ang ating pagtuklas. Ang gawain ay matatagpuan sa mapa. Narito po yung mga dapat gawin na task ng ating mag-aaral. Sa panimula pa lamang ay ipinapakita na nito o ipinapakilala na nito kung ano ba yung dapat gawin ng mag-aaral. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli!